May sasabihin pa sana si Krisa na makita niyang nakatuon pa sa likuran niyang bahagi ang mga mata ng kaibigan. May tinitingnan nito. Bahagya pang nangunot ang noon nito na parang may nakitang pamilyar na mukha. Umismid dito at sumama ang hilat siya ng mukha. Doon pa lang ay alam niya nang hindi maganda ang kahihinat na ng kung sinong nakita niya. Girl, napakaliit talaga ng mundo. Sa dami ng lugar, dito pa talaga natin siya makikita. Pambihira naman talaga, oo. Sambit nito bago pa man siya makapagtanong kung sino yon. Sa halip na magtanong kung anong meron ay si Krisa na lang mismong kusang lumingon sa banda ng tinitingnan na kaibigan upang alamin kung sinong tinutukoy nito. May hinala na siya ngunit kailangan niyang mapatunayan yon. Nakita niya doon si Ami, kausap ang ilang kasamang mga babae na hindi gaano maaninag ng dalaga. Nagtatawanan pa sila. Habang papalapit sa pwesto nila na madaanan ng mga ito, habang papasok sa loob ay naging malinaw sa paningin ni Krisa kung sino ang mga babaeng kasama ng babae. Mga magulang ito ng dating mga estudyante niya, mga ina ng mga batang minsan may maayos na relasyon sa kanya bilang guro ng mga ito. At dahil sa nangyari wala silang choice kundi ang ilipat sila sa pangangalaga ni Ami. Saglit silang natigilan nang mapansin ang presensya ni Krisa. Pilit nang ngumiti ang ilan sa kanila ngunit hindi man lang sila bumati. It's been a while mga misis. Naalarma si Ami nang makita si Krisa ang naroon. Napawi ang kanyang magandang ngiti at napalitan yun ng sobrang pagkairita sa dalaga. Humakbang na siya palapit sa kanila. Krisa, Rita, kayo pala yan. Hindi ko ina-expect na makikita ko kayo dito. Mukhang mas naging magandang buhay mo after mo mag-resign sa trabaho. Kamusta ka naman? Kamusta ang buhay mo bilang teacher na jobless? Hindi man tahasan pero may himig ng pangungutya ang mga salita niyang iyon. Nilibot pa nitong mga mata sa kabuuan ng coffee shop kung saan ay alam niyang pangmayaman yun at mamahalin ng mga tinda doon. The coffee here is very expensive and it's not something you can afford. Alam mo ba yun? Ubulag-bulagan ka sa presyo. Isa pa, may nangyari sa pamilya mo kung kaya naman hindi ka dapat naglulustay ng pera na kagaya ng ginagawa mo dati. Wala ka nang inaasahang sahod buwan-buwan gaya ng dati. Hindi ba? Hindi ba dapat nag-iipon ka ngayon, Krisa? Hilaw nang umiti si Krisa. Wala siyang plano na patulan ng babae. Hindi siya ganun kababa para sanggain kung ano man ang sinasabi nito at tapatan yun. Ipapakita na lang niya sa kanya kung anong meron siya. Hintayin lang na babae ito na dumating ang sandaling iyon. Wait nga lang, huwag mo sabihin ng mainit na tea na pinag-uusapan na lahat sa GC ng mga former classmates natin ay totoo. May sugar daddy old man ka? I mean, matandang mayaman na sumusuporta sa'yo at gumagastos kapalit ng, alam mo na, katawan mo? Sinipat siya ni Ami mula ulo hanggang paa na parang diring-diri ang kanyang mga mata. Napapuntong hininga ang mga magulang sa kanilang narinig. Hindi sila makapaniwala na sa gandang taglay ni Krisa ay tanging yun lang ang choice na meron siya para kumita ng pera. Ang iba sa kanila ay kinabahan, lalo na yung may mga asawa. Malaki ang gap sa kanila. Super friendly pa naman ang dalaga sa mga asawa nila kapag nagkakaroon ng pagkakataong makatagpo nila sa bahay noong tutor pa ng mga anak nila si Krisa. Naisip nila na what if, may plano palang babaeng landiin ng mga ito kung expert pala siya doon. Lalo pang pumangit ang tingin nila kay Krisa sa isiping may tendency na mangyari pala yun sa kanila. Hindi umalmang dalaga upang pabulaanan ng binibintang ni Ami. Hinayaan lang niya silang isipin kung anong nais nilang isipin. Ngumiti lang siya ng matamis sa kanila kapalit ng mga pangungutya at panlalait na kanyang nakuha. Yes, masakit pero ayos lang naman yun. Well, aaminin ko na there is someone now. Tahasan niya sagot para mas bumaba pang tingin nila sa kanya. Malamang masahol pa. Naman doon ang iniisip nila. Anong mali doon, Ami? Single naman kaming pareho. Walang responsibility sa ibang tao. Hindi ko rin naman siya ninakaw sa iba o sinulot sa iba. Oops, sorry sa word na ginamit ko ha. Baka may biglang tamaan. Hindi pa naman yata siya nakailag. Malamang ang sakit ng tama noon. Windang ang naging reaksyon ni Ami sa mga salitang una nitong narinig. Maarting natutupan nito ang kanyang bibig. Hindi niya inaasahan na tahasang aaminin niya ni Krisa. Lalo na sa harapan ng mga magulang ng dati niyang mag-aaral. Mukhang totoo ngang nakahanap ito ng matandang mayaman na kaya siyang buhayin at tustusan sa buong buhay niya gamit ang pinaghirapan nitong pera. Hinarap na niya ang mga magulang, hindi pinakitang pagkadismaya sa kanyang itsura kay Krisa. Hindi man lang masaktan ang damdamin sa kanyang pamamahiya na animoy sanay na doon ng dalaga. Wow, everyone was their own ambitions. At narinig niya naman, mommies, ng babaeng ito na minsan pinagkatiwalaan niya na inyong mga anak ay inadmit
ang buhay niya ngayon. Pinagkibit-balikat lang yan muli ni Kriza. Hindi niya pinansin ang mga reaksyon nila kahit na deep inside sa kanyang puso ay sobrang nasasaktan niya siya at naliliit sa mga pinagsasabi nito. Hindi siya ganon. Alam niyang hindi niya kayang gawin ng lahat ng iyon pero bahala sila kung anong papaniwalaan nila. Mag-explain man siya o hindi, pareho lang naman ang kalalabasan noon. Hindi pa rin maniniwalang mga yon sa mga sasabihin niya. Alam mo Kriza, kung ako sa'yo, hindi na lang ako maglalakas ng loob na pumunta sa class reunion natin. Mapapahiya ka lang doon. Pagtatawanan, gusto mo bang maging clown? Excuse me, Ami. Sino ka naman para pagbawalan siyang pumunta doon? Kabahagi pa rin naman siya ng batch natin. Huwag ka nga makasarili. Nagbigay pa kayo ng invitation kung mamimili lang pala kayo ng papupuntahin nyo sa reunion. Singit ni Rita na hindi na nakapagtimpi sa harapan pang-aapi. Ni Ami sa kaibigan niyang tahimik lang na nasasaktan. Mukhang ayaw mo lang na matalbugan ka ni Kriza eh. Huwag ganoon. Ami, masyado ka namang halata na sobrang insecure sa taglay na ganda ng kaibigan ko. Binalingan siya ni Ami na naniningkit ng mga mata sa sobrang inis. May nasaling kasi si Rita sa ego niya kapag usapang ganda. Hindi niya man lang aminin, alam niyang insecure siya talaga at hindi yun mawawala hanggat hindi napupunta sa kanya si Alex. Huwag kang ang sabat ng sabat, Rita. Hindi ikaw ang kausap ko. Pasinghal nitong wika na pinasadahan siya mula ulo hanggang paa. Nadamay pang babae sa pang-aalipusta ni Ami. Well, isa ka pa. Maaga ka nga palang lumandi na hindi mo pa nga yata na-enjoy ang pagiging dalaga. Ano pa nga ba nga asahan sa'yo? Pareho kayong may kalandian ng friend mo. Next naman, nagsalita ang malinis na babaeng kasing linis ng purified water. Anong pinagkaiba mo sa amin ha? Ikaw nga, nalawayan na ng iba at pag-aari na ng iba, gusto mo pang nakawin at sulutin. Hindi ba uniform din ng kalandian? Mas malala ka pa nga sa amin eh. Abat. Naku, Kriza, ingatan mo yung someone mo at baka kapag nakita nitong si Ami, muli niyang pag-interesan at tagawin sa'yo. Inggitera pa naman ang gagang yan. Lahat ng meron ka ay gustong meron din siya. Hindi mo naman siya kaganda. Napaka-ambisyosa, kaloka. Hinarap na ni Kriza ang kaibigan na bahagyang natatawa. Gusto niyang makita ni Ami na baliwala lang sa kanya mga pinagsasabi nito. Hindi siya apektado para hindi magdiwang. Huwag kang mag-alala, Rita. Sisiguraduhin ko na magiging akin lang siya. Hindi niya naman gaya si Alex kaya malamang tatagal kami. Hindi niya magagawang tumingin sa ibang babae. Paano niya magiging kagaya si Alex kung matandang hukluban ang ipinalit mo, Aber? Buwelta ni Ami na kulang na lang ay ipakita ang tunay niyang ugali. Alam mo Ami, tama ka. Ang mabuti pa, huwag mo na lang akong pakialaman. Kung nainggit ka, maghanap ka na lang na sarili mong matanda at sugar daddy. Gusto mo bang hanapan kita? Tanungin ko siya kung may available na kaibigan para ereto ko sa'yo. Nang manahimik ka na rin at tumigil sa kakapuna sa mga nangyayari sa buhay ko. Gusto mo ba ha? Pinalisikan na ng mga mata ni Ami si Kriza. Matapos na sabihin yon. Ano siya hibang? Si Alex lang ang papatulan niya. Isinumpa niya yon sa kanyang sarili na si Alex lang. No thanks Kriza. Hindi kaya na sikmura ko yung ginagawa mong kahunghangan at kababuyan sa katawan. Pagkasabi nun ay pamartya na itong tumalikod upang umalis kasunod ng mga ina na mga bata ng ilan ay bahagyang umirap pa sa kanya kahit na wala naman siyang masamang ginagawa sa kanila. Na brainwash na sila kaagad ni Ami at hindi niya yun mababawi pa. Good job girl! Palakpak ni Rita na tuwang-tuwa sa kanyang mga binitawang salita. Naman, akala niya yata papatalo ako. Hello, si Kriza Aguilon yata ang kinanti niya. Ganyan dapat Kriza, huwag kang magpapatalo sa kanya. Ilang paso mo siya. Kung gagamitan ka niya ng physical, gantihan mo siya ng physical. Ganun lang yun. Kung anong ginawa niya sa'yo, yun ang ipalasap mo sa kanya na maging patas ang lahat. Ganun lang. Tama ka dyan girl. Maiba ako Rita. Ang haba yata ng pasensya mo ngayong araw sa kanya ha. Kung dati-rati baka nasa bunutan mo na yun ang sobrang inis mo sa kanya. Of course, the good show should be saved for later. Tsaka na magiging sampal talaga yun sa mukha ni Ami na yun. Ano na lang ang magiging reaction nila oras na makita nila si Nick Bentacourt na kasama mo. Iyong malaman niya na hindi pala matandang pinagmamalaki mo, kundi isang makapangyarihan at mayamang abogado. Nai-imagine ko na. Sinundan pa yun ng malakas na halakak ni Rita na makikitang sobrang excited na. Ngumisi lang si Kriza. Na-imagine na rin niyang hilat siya na magiging mukha ni Ami. Hindi na rin mahintay ang mukha ni Ami na malugi dahil sa nasa isip nito yung nasa sugar daddy niya. Totoo namang sugar daddy niyang binata. Ang kaibahan lang ay hindi pa ito matanda. Isa pa, huwag kang matakot sa mga ina ng dating students mo.
Mukha lang silang desente at hindi nila alam ay isang pitik lang ng daliri ni Atty. Bentacourt ay maaari silang lumagapak sa lupa at maghirap. Yun ang alas mo hindi nila alam. Kaya chill ka lang girl. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo alam na ang karamihan sa kanila ay sa law firm at company ng mga Bentacourt nagtitrabaho? Oh my God, Kriza! Sobrang makapangyarihan at napakataba ng isdang nabingwit mo. Kaya wag mo na siyang papakawalan kahit na anong mangyari. Biglang sumagi sa isipan ni Kriza ang binata ng mabanggit yun ni Rita. Nagbigay yun ng kakaibang ngiti sa kanyang labi. Binuhat niya ang kape sa harap niya at sumimsim na doon. Bahagya na itong lumamig dahil sa ilang minutong naimpid at pakikipag-usap sa babae. Ganun ba kalakas ang kapangyarihan niya? Oo girl, at hindi lang yun. Baka hindi mo pa alam na sobrang yaman niya ha? Uulitin ko, ang yaman ni Atty. Bentacourt. Hindi pa kasama doon ang yaman ng pamilya niya. As in, yaman niya na nasa pangalan lang niya. Literal na kaya niyang ibigay ang lahat ng gusto mo kahit na anong hilingin mo. Kaya niya ring mag-travel araw-araw anywhere. Hindi na magiging problema pang salapi para sa'yo, Kriza. Kaya ang dami nagkaka-interes sa kanya at alam mo, ang swerte mo rin dahil kitang-kita ko sa mga mata niyang gustong-gusto ka na niya. Namula na mukha ni Kriza, ayaw niya mag-assume pero ayaw naman siguro ng kahit na saglit lang ay isipin niyang tama ang sinabi ng kaibigan niya. Hindi na lang katawan niya ang gusto ng binata, buong siya ng gusto nito kahit na mahirap paniwalaan yon. Aminin mo, nahulog ka na rin sa kanya no? Alam kong ganyang pananahimik mo eh. Gumisi lang si Kriza. Agad napapitlag na mag-vibrate ang cellphone niya sa bag. Nang kunin niya na nakita niyang galing kay Nick ang message na nasa notification bar. Nick Bentacourt, how did you feel last night? Feeling satisfied? Mamaya ba ulit pag uwi ko? Ready yourself, baby. Parang sinusunog ng mukha ng kagat ni Krisa ang pang-ibabang labi niya. Hindi nakaligtas sa paninitig ng kaibigan niya na nagkaroon na kaagad ng kakaibang hinala sa kanila. Krisa Aguilon, ayos lang, not bad. Huwag kang maharot dyan. Wala akong trabaho ng weekend. Saglit lang tayo sa reunion niyo ha. Bumalik tayo agad sa unit. Gusto kitang masolo noon bumagdamag. Huwag kang mag-alala, susulitin natin yun. Hindi na alam ni Krisa kung anong ire-reply. Sobrang naughty ng mga iniisip ni Nick at hindi niya mapigilan saglit na mawala sa kanyang sarili. Ang isiping aangkinin na naman kasi siya nito, hindi na niya mahintay pa yon. Parang naging addict na siya sa ginawa ng binata. Sinong ka-chat mo? Bago pa makasagot si Krisa ay hinablot na ni Rita ang cellphone mula sa kamay niya. Rita, akin na yan. Hoy, pabasa lang, huwag kang madamot. Si attorney bang kausap mo sa chat? Sinubukan kunin ni Krisa yon to the point na halos matabi niya ng baso ng kape. Ngunit nakalayo na kagad sa kanya ang kaibigan na sinimulang pahapyaw na magbasa. Napatingin ng ilang mga customers sa kaingay nila, ngunit hindi nila yung alintana. Rita, ano ba? Pahiyang-pahiya ng dalaga dahil tsak na nabasa rin ng kaibigan. Oh my God! What is this, Krisa? Nakakainis ka naman eh. Sabing akin na yan. Invading privacy ng ginagawa mo. Shit, Krisa, sinasabi ko na nga ba? Tama ang hinala kung may nangyayari ng kababalaghan sa inyong dalawa. Humanda ka. Hindi ka niyang pakakawalan dahil pinatikim mo na siya ng tinakpan na ni Krisa ang bibig nito sabay haklit sa kamay nito ng cellphone niya. Ang balahura mo, kailangan mo pang isigaw? Ikaw na nagutos sa akin na akitin ko, hindi ba? Pahiyang sagot ni Krisa na hinihingal na doon. Gamitin ko sa kanyang alindog ko. Ayan na. Tapos gulat na gulat ka. May himig na pagtatampo sa kanyang boses. Mali yata. Anong mali? Good job, girl. I'm so proud of you. Mahigpit na yakap na sa kanya ni Rita. Malakas na nagkatawanan ng dalawa. Hindi alintana ng mga matang nanghusga sa paligid nila sa pagiging magaslaw ng bawat galaw nila at sa magkakaistorbong lakas ng boses. Now tell me, sinong mas masarap sa kanilang dalawa ni Alex ha? Nakahalumbabang tanong sa lamesa ni Rita. Nani mo'y nagtatanong lang ito kung masarap bang iniinom nilang kape ngayon. Nais pa sanang asarin ni Rita si Krisa, ngunit pinili niyang tigilan na lang ang kaibigan dahil baka mapikon na ito sa pang-aalas kanya. Iba pa namang mapikon ito sa kanya, grabe kung magtampo. Pinahirapan siyang makipagbati nito kung kaya naman mabuting tigilan niya na. Tuluyang naagaw ng atensyon nilang dalawa ng malakas na volume ng kakabukas lang na TV na nakadikit sa wall na kinaroonan nilang cafe. Nasa breaking news yon kung saan binalitang pagdating sa bansa ng sikat na globe na musician na si Armando Celis. Nakatira ito sa United States kung saan siya nagsimulang makilala at mapursu niya doon ang karir niya lalo na sa pagtugtog ng mga instruments na kagayang kinahiligan ni Krisa.
Nasa bansa ito upang maghanda na simula na naka-line up nitong Asian Tours. Sa mga sandaling iyon ay nasa airport pa lang sila kung saan maraming reporter sa palibot nito. Naghihintay na may interview siya kahit na sandali lang. Makikita sa mukha ng matandang excitement na muli siyang makaapak ng bansa kung saan siya nagsimula noong mangarap. Wow! Si Mr. Armando Celis Criza, nasa bansa pala siya. Ang dami na ng proud Pinoy sa kanya, Chuck. Hindi ba pure Filipino yan na nag-migrate lang sa ibang bansa? Nasa bansa pala siya ngayon. Bulalas ni Rita na para bang hindi nakita at narinig ng dalagang kasama niya. May pagturo pa ito sa TV sa pader ng cafe. Kaso grabe naman sa mahal ang concert ticket niya. Kung ako hihingi ako ng ganong kalaking halaga sa asawa ko tapos hindi ko rin naman malalapitan. Baka sampigahin lang niya ako sa kaliwa at kanan kasi magrereklamo pa rin ako after kong pumunta. Bahagyang tumawa pa si Rita na fan din ng matanda. Hindi lang ganong halata. Pero ang totoo, si Chris ang diehard fan ng musician. Oo nga no, sayang. Kung hindi lang ako natanggal sa trabaho, malamang makakasecure ako ng concert ticket niya. Kahit yung sa VIP pa. Kasang wrong timing naman niya. Tugon ni Criza, mahilig siya sa music. Kaya malamang may kilala siyang legendary na musician na to. Naku, may pag-asa ka pa. Anong ginagawa ng sugar daddy mo? Ng attorney Bentacourt mo. Malamang kapag humiling ka sa kanya, hindi ka bibiguin noon. Baka nga samahan ka pa. Isa pa barya lang sa kanyang price ticket, Criza. Subukan mo kaya magsabi. Mali mo bilang kanya ng front seat. Ganon na lalaking mayaman kapag nagpapa-impress. Otomatikong umirap si Criza kay Rita. Tuturuan pa talaga siya nitong manghuthot ng salapi. Hindi niya gustong sinasabi ng kaibigan niya. Hindi niya pinaperahan si Nick sa mga ganito lang. Hindi siya ganong kasama upang pasamantalahin ang kabaitan nitong pinapakita. Eto naman, hindi mabiro. Joke lang yun. Huwag mo seryosohin pero binibigyan lang kita ng idea. Kung talagang gusto mong magpunta. Kung gusto mo lang naman ha, girl. Hagalpak nito nang mapansin ang galit ng mukha ni Criza. Ayaw niya sumpungin na naman ito ng galit niya. Sino mag-aakalang si Armando Celis ay isang mahirap na nilalang noon na hindi malang makabayad ng renta 25 years ago. Dugtong nito upang ibahin ang topic nila. Hindi matanggal ni Criza ang mga mata sa screen ng TV. Dikit na dikit ang mga mata niya doon. She admired him very much. Sabi pa nga ng teacher niya noon, similar daw ang paraan ng pag-play niya ng piano sa kanya. Pati ang pag-awit nito at paggawa ng kanta, tuwing napupuri siya hindi niya mapigil ang kiligin at mangarap isang araw. Magiging kagaya siya ng musikerong lubos na hinahangaan niya. Parang mataas itong ulap sa langit na mahirap maabot kahit nagustuhin niya dahil ang tanging paraan ay matayog na lumipad. Napakataas kasi nito. Nang makitang balita tungkol sa matandang musikero at muling marinig ang kanyang pangalan, naramdaman ni Chris ang dahan-dahang pagdaloy muli ng pagmamahal sa kanyang dugo at simula ng muling pagkabuhay ng kanyang naunsyaming mga pangarap. Kung siyang tatanungin, gusto pa niyang ituloy ang lahat ng yun. Hindi niya tuloy mapigilang isipin ang naging suggestion sa kanyang uninik na lumabas ng bansa at ipurso ang kanyang naunang pangarap. Kaunting hasa na lang dahil may talent na siya. Malay niya, after ng ilang mga taon, nilalakbay na rin niyang daan na tinahak ng musikerong ito na hindi niya namamalayan kung hindi niya bibitawan ang pangarap na nasimulan niya. Anong meron, Criza? Natulala ka na lang dyan bigla ha? Wala, may pumasok lang sa isip ko. Ano yun? Kanina pa kita kinakausap ni hindi ka malang kumukurap. Muling binaling ni Rita ang mga mata niya sa screen ng TV at kapag lakay tumingin kay Criza. Ilang beses niyang ginawa yun na bahagyang may napagtanto sa itsura ng dalaga. Alam mo, parang babaeng version ka niya. Sa totoo lang, hindi kayo nagkakalayo. Magaling siyang kumanta. Magaling rin siya sa mga instrument kung saan ka magaling. Tipong parang inborn ang talent niya na namana sa henerasyon ng kanilang pamilya. Napaka-rare kaya ng ganyang talent tapos hindi kayo magkaano-anong dalawa? Girl, hindi ba ang weird lang nun? Naagaw ng atensyon doon ni Criza. Hindi niya naisip yun noon. Isa pa, napakalayo naman yata niya sa sikat ng musician na yon. Nasa dulo lang siya ng daliri nito kumpara dito. Hindi yun imposible. Bakit siya lang bang mahal ni Lord para bigyan ng ganitong talent at skills? Anak din naman ako ng Diyos ah. Rita, nakangusong komento ni Criza sa kaibigan. Dumukwang si Rita palapit sa kanya upang bahagyang itulak ang katawan ng kaibigan. Hindi kasi nito mag-gets kung anong ibig niya sabihin. Ayaw niya maghinala pero parang ganun na nga. Kung hindi niya lang kilala ang magulang nito, isipin niya ampon ng dalaga. Maaring ang talentadong musisya ng ama nito. Kaso nga napaka-imposible naman noon. May magulang ito at kilala niya. Come on, Criza. The probability of this is very low. Unless may same bloodline sa inyong nananalaytay. Kung wala naman ay matatawag na coincidence talaga mga nangyari.
Napakalaking coincidence. Akalain mo yun, hindi ba? Kasing talentado ka ng iniidolo mo. Ang astig lang malaman noon, hindi ba? Hindi kaya anak ka niya? Makahulog ang biro ni Rita na hindi pinansin ni Kriza.